Wala ka na bang nakalimutang bilhin, Nick? Bilhin mo na lahat habang nandito pa tayo sa palengke. Baka mamaya, pagdating sa bahay, saka ka maghahanap ng kulang sa lulutuin mong nilagang baboy. Wala na sigurong kulang dito sa mga pinamili ko. Ay hindi, wala pa pala akong bawang. Ha? Akala ko ba nilaga ang lulutuin mo? Bakit naman may bawang? Igigisa mo ba ang nilaga? Hindi ba yun nilalagyan ng bawang? Sa pagkakaalam ko, hindi. Sandali, ikaw ba ang buntis? Bakit parang ikaw ang naglilihi? Mukhang ibang panlasa mo ngayon Hindi ko rin alam Ni hindi ko nga alam kung paano maging ama Gusto lang kitang ipagluto ng pagkain ngayon. Hay nako, ayan na naman po siya. Nagdedesisyon na naman ng bara-bara. Hoy, wala tayo sa bahay Malayo-layo itong palengke. Kaya siguraduhin mong kumpleto ang rekados mo sa lulutuin mong ulam. Maiksi pa naman ang pasensya mo. Ang bilis-bilis uminit ng ulo. Hindi na magiging mainitin ang ulo ko ngayon, no? Masaya na kasi ako. Talaga ba? Bakit naman? Kasi mag-asawa na tayo. Hindi ako makapaniwala na kasal na tayo, Aiza. Parang kailan lang. Nauhuli lang kitang namimitas ng santol. Tapos ngayon, asawa na kita. Inungkat mo na naman yan. Hindi ko yun makakalimutan dahil yun ang dahilan kung bakit tayo mag-asawa ngayon. Doon tayo nagkakilala. Ang galing mo nga Akala ko pa naman, sa inyo ang puno ng santol na sinusungkitan mo. Nagpaalam pa ako sa'yo noon kung pwedeng manghingi ng bunga. Naalala ko pa habang tumatakbo ko kasi palapit na yung may-ari ng santol. Galit na galit siya. Tapos ikaw nahuli niya. Nakita kitang umiiyak kasi pinagalitan ka. Buisit ka kasi Hindi naman pala sa inyo ang puno ng santol. Ang lakas ng loob mong akyatin. Pabida ka lang pala sa akin noon. Pinahamak mo pa kami ng mga kaibigan ko. Sorry na nga. Binalikan naman kita, di ba? Hindi mo ako binalikan, no? Nahuli ka ng tatay ko. Kasi pinahagilap talaga kita. Galit na galit ako sa'yo Gusto talaga kitang gantihan nun. Kaya ako nagsumbong sa tatay ko. Oh, yun tuloy. Marami tayong naipabarangay nung may-ari. Pasaway ka kasi Hindi pwedeng kami lang ang ipapabarangay. Dapat kasama ka. Ay, ang bilis pala ng panahon, no? Ngayon, magkakaanak na tayo. Tumahimik ka na nga. Tsaka, tigilan mo na nga yung ginagawa mo. Kanina ka pa Nakakaya sa mga tao. Panay ang haplos mo sa tiyan ko. Anong masama ron? Mag-asawa naman tayo. Tsaka may masama ba sa ginagawa ko? Hindi ba, baby? Kapag sumagot yung anak mo, bahala ka. Ikaw talaga Mas okay nga yun Nasa sinapupunan pa lang, marunong na siyang magsalita. Loko ka talaga. Halika na nga. Huwag ka nang bumili ng bawang. May tanim ang kapitbahay natin. Pwede tayong sa kanya na lang bumili. Mas mura dun. Sige, umuwi na tayo at baka abutan tayo ng kateriga ng araw. Masakit pa naman sa balat at sobrang init. Oh, ingat ka. May matandang bulag tayong makakasalubong. Ang galing din niya maglakad, Gabay niya lang ang tungkod. Ang cute ng tungkod niyo. Parang sinauna pa dahil sa disenyo. Mukhang matibay ang kahoy na ginamit. Palapit na siya sa atin. Halika, dito tayo sa kabila. Mukhang dito siya dadaan sa gawin natin Ay, balik tayo doon. Dito siya papunta. Teka, saan ba talaga dadaan ang matandang to? Naiinis na ako Huminto muna tayo. Hintayin na lang natin siyang lumagpas. Tayo dapat ang mag-adjust. Oh, ayan na siya. Aray! Manang, bakit po? Nay, pakibitiwan ho ang braso ng asawa ko. Nasasaktan ho siya. Ang higpit po ng pagkakahawak niyo Sino ho ba kayo? Ano bang kailangan niyo? Huwag mong ipanganak ang sanggol. Po, hindi ko po kayo kilala. Bitiwan niyo na po ko. Nick, tulong! Sabing bitiwan mo ang asawa ko Kundi, mapipilitan ako saktan ka. Halimaw yang nasa sinapupunan mo. Huwag mong ipanganak ang sanggol na yan. Hindi ho halimaw ang anak ko. Bitiwan niyo na po ko. Nick! Sabing bitiw na Ang kulit mo
Mababalot kayo ng kaguluhan at hindi kayo titigilan ng halimaw. Wag na wag mong ipanganak ang sanggol. Nick, nakakatakot siya. Namumuti yung buong mata niya. Baliw yata at may sapi ang matandang to eh. Hindi ka ba titigil? Paulit-ulit mong sinasabi na huwag ipanganak ang anak ko. Hindi mo yan anak. Anong hindi? Ako ang una at huling lalaki sa buhay ni Aisa. At hindi ako halimaw. Anong pinagsasabi mo, ha? Sinasabi mo bang masama ako? Hindi mo anak yan. Anak yan ng halimaw. Kampon ng dilim. Nangahawa ka na naman eh. Sinabi ng bitiwan mo ang asawa ko. Nick! Sorry po. Napalakas ko ang pagtulak ko sa inyo. Hindi ko naman sinasadya eh. Itayo mo siya, Nick. Please lang. Halina po kayo. Aalalayan ko na po kayo makatayo. Ito po ang tungkod nyo. Pasensya na po talaga. Kayo kasi, bigla na lang kayong sumisigaw at nagagalit. Huwag mong ipanganak ang bata. Hindi yang gawa ng tao. Gawa yan ng kampon ng kadiliman. Mababalot ng takot ang mga buhay ninyo. Natatakot na ako, Nick. Sumasakit tuloy ang tiyan ko. Umalis na tayo rito. Sige na. Halika na. Hindi pa rin siya tumitigil. Nakakatakot na ang mga sinasabi niya. Huwag mo na lang isipin ang sinabi niya. Sa tingin ko, may sakit siya sa pag-iisip. Kaya siguro ganyan siya. Hindi naman totoo mga sinasabi niya eh. Ako magpapatunay nun. Kahit na pinapakalma si Aisa ng kanyang asawa, ay hindi pa rin siya mapakali. Natatakot siya na baka nga totoo ang sinasabi ng matanda. Madalas siyang magbasa ng mga libro at comics. Nabasa niya na may ilang matatanda ay kayang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng normal na tao. Dahil na rin sa bangungot na naranasan niya ilang buwan nang nakakalipas, ay lalo siyang nangamba. Kumalma ka lang, Aisa. Hindi naman totoo ang sinabi ng matandang yun eh. Alam mo sa sarili mo yan. Oh, itong tubig. Uminom ka muna. Paano kung magkatotoo ang mga sinabi niya? Paano kung anak nga ng halimaw ang nasa sinapupunan ko, Nick? Tumingin ka nga sa akin. Mukha ba akong halimaw? Hindi ako halimaw, Aisa. Normal akong tao. At kahit alamin mo ang background ng angkan ko, wala kang malalamang halimaw kami. Oo, halimaw talaga ang tatay ko. Pero hindi literal na halimaw. Halimaw ang ugali niya. Saka halimaw kami sa sobrang pagkagwapo. Kaya sigurado akong lalaking gwapo ang anak natin. Gusto ko pa ng tubig. Sige, kukuha kita. Naririnig ko pa rin ang sigaw ng matandang yun sa isip ko. Anong gagawin ko? Hindi kaya totoo ang bangungot kong yun? Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi yun totoo. Pero paano kung totoo nga? Natatakot na ako. Oh, ito na ang tubig mo. Kalma ka lang, ha? Hindi yun totoo. Wala ka naman naging karelasyon bukod sa akin, hindi ba? Wala. Ikaw ang first and last boyfriend ko. Kaya nga imposibleng mangyari, okay? Natatawa na naaawa ako sa'yo. Hay nako, babe. Sigurado naman akong malinis kang babae, hindi ba? Anong ibig mong sabihin? Kasi ako, aaminin ko, hindi ikaw ang una ko. Pero ikaw naman ang huli. Ako lang ba talaga ang naging karelasyon mo? Bakit parang kune-question mo ko? Ikaw na rin ang nagsabi na ikaw ang una ko. Bakit parang may ibang kahulugan ng tanong mo? Wala naman akong ibig sabihin. Kaya nga sinasabi ko sa iyo na kumalma ka lang. Kasi nga, hindi naman totoo ang sinasabi ng matandang yun, di ba? Bakit ka naman magre-react ng ganyan kung hindi naman totoo? Parang pinagbibintangan mo ako ah. Hindi ako nagtaksil sa'yo kahit kailan. Ikaw nga tong babaero eh. Ilang beses na kitang nahuhuli na niloloko mo ko. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Ang mga babae talaga mahilig magbaliktad. Bakit kasi ganyan ang tono mo? Parang sinisisi mo ko. Hindi kita sinisisi, okay? Ang gusto ko lang ipaintindi sa'yo na wala kang dapat ipangamba kasi nga hindi totoo. Natatakot lang kasi ako na baka
maniwala sa kanya ang mga tao kapag pinagsabi niya yun. Baka iba ang isipin ng mga kapitbahay sa atin. Ayokong dumating sa ganung punto na pinagtitinginan tayo at pinagchichismisan. Kung yan lang ang inaalala mo, ipahinga mo yung isip mo. Sigurado naman akong walang maniniwala dun. Sa itsura nun, naku, kahit ipusta ko pa ang mga daliri ko sa paa, walang maniniwala sa mga kwento nun. Kaya wag ka nang umiyak. Sumasakit tuloy ang puson ko. Ayan na nga ba na-stress ka siguro, pati ang bata nakaramdam ng stress mo. Magpahinga ka na muna. Magluluto lang ako ng pagkain natin, ha? Tatawagin na lang kita. Oh, halika, aalalayan na kita. Dahan-dahan lang sa paglalakad. Napanatag ang loob ni Aiza nang sabihin yun ni Nick. Itinuon na lamang niya ang atensyon sa pagbabasa ng libro matapos nilang kumain. Sinasayaw ng malamyos na preskong hangin ang kanyang itim at tuwid na buhok. Kung minsa'y napapalingon siya sa harapan ng kanilang bahay. Wala kasi silang katapat na bahay. Ang tapat ng bahay nila ay daan patungo sa kakahuyan. Kinagabihan, sa kasarapan ng kanilang tulog, ay nakarinig si Aiza ng mahihinang tawa. Kasunod nun ay ang paggalaw ng mga kagamitan sa loob ng bahay. Nagulat siya nang makarinig ng mga yabag sa sahig ng kanilang silid na sa tingin niya ay mula sa maliliit na nilalang. Bago gisingin ang asawa, ay nakita niya ang dalawang maliliit na nilalang na mabilis na tumatakbo papunta sa ilalim ng kama. Nick, gising! Nick, Toy, gising! Kumising ka! Ano ba yun? Tutulog yung tao May nakita akong duwende. Duwende? Oo, Sus! Guni-guni mo lang yan. nakita ko nga. Nakita mo ba yun? Nilaglag yung pulbos natin. Pusa lang yan. Maraming ligaw na pusa rito. May inampun ka pa nga mula sa mga ligaw na yun Matulog na muna tayo, please. Huwag ka muna mambuisit. Natatakot nga kasi ako. Ayun na naman. Nakita mo yun? Ha? Tumakbo na naman yung isa. Ano yun? Nakita mo na? Sabi ko sa'yo may kakaiba nga Tuwende nga yun. Parang ang duwende. Ang bilis lang tumakbo kaya hindi ko gaano nakita. May nagbukas ng radyo natin sa sala. Natatakot na ako, Nick. Peste namang mga nilalang to. Sa kasarapan talaga ng pagtulog ko. Baka naman pwedeng ipagpabukas nyo na. Nilipat-lipat niya yung istasyon sa radyo. Dito ka lang. Saan ka pupunta? Titignan ko lang. Dito ka lang. Natatakot na ako Diyan ka lang. Akong bahala. Huminto ka muna. Saglit lang. Pakinggan mo. Parang may nabubuong salita sa kalilipat niya ng istasyon. Yan na siya? Nandiyan na siya. Sino? Mukhang may ibang nandito sa loob ng bahay natin. Naririnig ko ang mga yabag niya sa sala papuntang kusina. Ako rin. Naririnig ko. Diyan ka lang. Huwag mo akong iwan dito. Ligtas ka rito. Hindi tayo pwede magkasama. Paano kung magnanakaw yan? Ano yung hinuhugot mo sa ilalim ng kama? Bakit may tinago kang asarol dyan? Panghampas sa magnanakaw. Huwag kang lalabas dito, ha? Lord, huwag niyo po sana kaming pabayaan. Lalo na ang baby ko sa tiyan. Nandito na naman ang maliliit na taong to. Tumatakbo-takbo lang na parang takot din sila. Nick! Nick, nandito sila! Ang mga duwende nandito sa kwarto! Wala naman ako nakita. Pati sa labas ng bahay, wala ring tao. Tinignan ko rin yung mga bintana at pinto, nakasarado naman. Ayos ka lang? Nawala na naman ang mga duwende. Kanina lang nandito sila Nick! Nick, narinig mo ba yun? May kumalabog! Nasa kusina! Nick,
sandali! Hintayin mo ako! Naku naman, ngayon pa nasira tong tsinelas kong pambahay. Nick! Nick, hintayin mo ako! Natatakot ako dito! Sasama ako! Ay, nasaan na yun? Anong nangyari dito? Halos nalaglag na lahat ng mga gamit natin sa kusina. Hindi na maganda to. Nick, nakikita mo ba ang nakikita ko? Hindi naman ako namamalikmata, no? Lumulutang yung kutsilyo. Lintik, anong meron sa bahay na to? Yoko, Aiza! Baka tamaan ka! Patay tayo nito sa may-ari. Nabasag ang jealousy ng bintana niya. Pasok na! Sa kwarto, bilis! Dito ka lang sa kwarto, ha? Nasaan na ba yung holy water ko? Dito ko lang yun nilagay sa drawer ko, eh. Anong hinahanap mo? Yung holy water na dala ko lagi. Nakita mo ba? Ito ba? Itinago ko to sa drawer ko eh. Nakala ko kasi pabango ang laman. Salamat. Diyan ka lang. Sasabuyan ko lang ng holy water ang kusina natin. Lord, please. Huwag po niyo kaming pabayaan. Sinabuyan ni Nick ang buong kusina ng holy water. Nakarinig sila ng ingay na parabang may natataranta. Sumilip si Aiza mula sa pintuan ng kwarto at lalo siyang natakot nang bumukas ang pinto sa sala kahit wala namang tao. Dinig na dinig nila ang nagmamadaling yabag ng kung sinong nilalanga na hindi naman nila nakikita. Doon na umiyak si Aiza dahil sa takot at pag-aalala. Agad naman siyang nilapitan ni Nick, niyakap at inalo. Kinabukasan, naisip ng mag-asawa na humingi ng tulong sa albularyo upang kung bumalik man ang nilalanga ay meron silang pangontra. Pinagtanong nila sa mga kapitbahay kung saan may pinakamalapit na albularyo. Pero ang sabi ng mga ito ay sa kabilang baryo pa. Kaya naman dumayo sila roon. Kaya mo bang maglakad? Gusto mo ba pasanin na lang kita? Okay lang ako. Malayo pa ba tayo? Malapit na. Kaunti na lang. Ayun oh, nakikita ko na yung bahay. Kailangan ba talaga natin itong gawin? Iwan na lang kaya muna natin ang bahay na yun. Nandun na lang muna tayo kay Mama makipisan. Pagtatalunan na naman ba natin yan? Hindi tayo pwedeng lumayo rito. Malapit lang dito ang trabaho ko. Madali kitang mapupuntahan kung gusto ko. At saka, mahirap makipisan sa magulang mo. Eh alam mo namang hindi sila boto sa akin noon pa man. Hindi naman sila ganun. Basta, ayokong nakikita ang mama mo. Mata pobre siya eh. Eh kung hindi siya ganun, sasabihan ba niya ako ng masasakit na salita? Hindi naman ganun si Mama. Nadala lang yun ng emosyon niya. Lalo na ang nangyari sa atin noon. O sige, ganito na lang. Tutal, parang ayaw mo naman na akong kasama. Ihatid kita sa mama mo. Maghiwalay muna tayo hanggang sa makapanganak ka lang. Yun ang gusto mo, di ba? Magkalayo tayo. Okay lang naman sa akin. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Yun na rin yun, di ba? Gusto mong mama mo mag-alaga sa'yo. Sige lang, ayos lang sa akin. Alam ko namang mas pipiliin mo ang magulang mo. Sino ba naman ako sa buhay mo? Tatay lang ako ng magiging anak mo. Sobra naman yung sinasabi mo. Hindi naman tayo pupunta sa ganung pangyayari eh. Grabe naman yung imahinasyon mo. Huwag na kasi tayo makipisan sa kanila. Kaya nga tayo mag-asawa kasi gumagawa na tayo ng sarili nating pamilya eh. Oh, nandito na tayo. Tao po? Tao po? Ito po ba ang bahay ni Manang Helen? Pumasok kayo. Ay, magandang tanghali po. Ay, ikaw? Kayo po yung... Kanina ko pa kayo hinihintay. Alam kong darating kayo. Pasok muna kayo sa bahay ko. Ay, hindi na po. Nagkamali po yata kami na napuntahan. Tara na, babe. Alis na tayo. Ako nga ang albularyong hinahanap ninyo. Wala na kayong ibang malalapitan kung hindi ako lang. Albularyo ho pala kayo. Kahit hindi ako nakakakita, alam kong natatakot ka base sa tono ng boses mo. May kailangan ka bang ikatakot sa akin? Nick, umuwi na tayo. Sige na. Narinig mo naman siya, di ba?
Wala na tayong ibang malalapitan. Subukan lang natin siya. Seryoso ka ba? Matapos yung sabihin na halimaw ang anak natin. Umupo na kayo bago pa ako mag-orasyon laban sa inyo. Huwag naman po. Nandito po kami para humingi ng tulong. Umupo ka na, babe. Ako nga po pala si Nick. Ito naman ang asawa ko, si Aiza. Ayoko nga rito. Sige na, upo ka lang. Nagsimula na siyang gambalain kayo. May pumasok sa tahanan ninyo kagabi. Paano niyo po nalaman? Kagabi ho, may pumasok po sa bahay namin pero wala naman kami nakikita. Pinalipad niya yung kutsilyo at muntikan na kaming tamaan kung hindi kami nakailag. Nabasag niya rin yung mga bintana namin. Gusto lang naming manghingi ng panlaban sa ganong uri ng multo. Hindi multo ang gumagambala sa inyo. Kung ganun, ano po yun? Aswang! Ang galing po ng boses niyo ha. Parang nagkaroon ng sariling sound effects. Kinilabutan tuloy ako. Hindi ako nagbibiro. Yang bata sa sinapupunan ng asawa mo. Anak yan ng halimaw. Nagkakamali ka. Anak ko to. Anak namin to ni Nick. Mapapahamak ka sa batang yan. Anak yan ng halimaw. Anak yan ng aswang. Hindi! Hindi! Tumigil ka na! Nick, umalis na tayo rito! Ang aswang na matrukulan ang gumawa nito sa'yo. Binubuntis niya ang mga babae. At kalaunan ay kinakain niya ang sanggol. Mas masarap para sa kanila ang mga sanggol na hindi pa pinapanganak. Hindi kanya tatantanan hanggat hindi niya nakukuha ang pagkain niya. Tumigil ka na sabi eh! Huwag mong lasunin ang isip ko! Hindi to anak ng halimaw! Anak namin to! Tama nga si Aiza. Nagsayang lang kami ng oras dito. Hanggang kailan mo ba sasabihin hindi namin anak ang batang pinagbubuntis ng asawa ko? Kung ayaw ninyong maniwala, wala akong magagawa. Gusto ko lang tumulong sa inyo. Ngunit kung mamasamain ninyo, hindi ko ipipilit. Hindi nyo nakikita ang matrukulan dahil hindi sila nakikita. Kung aswang man ang gustong kumain sa anak namin, bigyan nyo na lang kami ng pangontra. Pero wag na ninyong ipilit ang gusto nyo. Dahil sa totoo lang, hindi ako kayang lokohin ng asawa ko. Wala siyang kakayahang gawin ang sinasabi nyo. Hindi kailangan magtaksil ng asawa mo para lang mabuntis ng matrukulan. Kadalasan silang nagpapakita sa panaginip at inaakala ng mga biktima na nananaginip lamang sila. Tama ba ako, Iha? Tama na. Lalo lang yung ini-stress ang asawa ko eh. Aalis na ho kami. Bago kayo umalis, tanggapin niyo ito. Takot ang mga aswang sa mga sandatang gawa sa pilak. Punyal ito na may orasyon. Paniguradong makakaya nitong sugatan ng aswang gamit ang punyal na ito. Salamat po. Meron din akong holy water dito. Ito ang pinakamabisa sa lahat. Kaya ingatan niyo ang bawat patak nito. Magsaboy kayo ng asin sa paligid ng bahay. Itong bawang ay isabit ninyo sa mga pinto upang maitaboy ang mga aswang na lalapit sa bahay ninyo. Inurasyonan ko ang mga bawang at asin na yan. Salamat po. Makakatulong ito. Pasensya na kayo sa inasal ko kanina. Normal ang mag-alala. Pero hindi normal ang magsawalang bahala. Halika na! Halika na! Merong nakatirang maliliit na nilalang sa bahay ninyo. Huwag niyo silang katakutan. Sila'y bantay na nagbibigay babala. Sila'y duwendeng puti. Kapag malapit na ang aswang, maaari siyang magpakita at magpahabol. O hindi kaya'y kausapin kayo. Sila ang kakampi ninyo. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Umuwi ang mag-asawa dala ang inis sa sinabi ng albularya. Nagsisihan sila kung bakit pa sila nakinig sa matandang yun. Napansin din ni Nick na bigla na lang natulala at huminto sa paglalakad ang asawa na parang may naalala ito. Tapos ay bigla na lamang naluha. Ay hinagis ni Nick sa upo ng suit na t-shirt pagkatapos humarin ito. Ano ba nangyayari sa'yo? Ha?
Wala naman. Akala mo ba bulag ako gaya ng albularya na yon? May mata ako, Aisa. At kanina ko pa napapansin na kakaiba ang kinikilos mo. Iniisip ko lang ang sinabi ng matandang yun. Imposible ang sinasabi niya. Dahil wala naman akong nakarelasyong iba o kahit nakausap mang ibang lalaki. Lalo na kung halimaw. Kahit anong isip ko, hindi ko talaga maintindihan eh. Alam mo, naniniwala ako sa mga manggagamot gaya ng mga albularyo at alam kong 100% ng sinasabi nila ay totoo. Pero wag namang ganitong sasabihin niya ng anak ko ay anak ng halimaw. Kaya hindi ko alam kung sino ngayon ang paniniwalaan ko sa inyong dalawa. Anong ibig mong sabihin? Pinatutudahan mo ba ako? Ha, Nick? May dapat ba akong malaman? Wala. Wala naman akong inililihim sa'yo eh. Lintik naman. Maglolokohan pa ba tayo rito? Sino ang lalaking yon? Sa dami ng lalaki sa mundo, sa halimaw ka pa talaga Ang kapal ng mukha mong pagdudahan ako. Kulang yung sampal ko sa mga ginawa mo noon sa akin. Hanggang ngayon binabalikan mo pa rin yan? Sa bagay, ganyan nga pala kayong mga babae. Hindi kayo makalimot. Uulit-ulitin nyo lahat. Palagi na lang. Kaya ba nangyari to, Aisa? Gumanti ka ba sa mga ginawa ko? Anong pinagsasasabi mo, ha? Umamin ka na lang kasi sa kasalanan mo. Anong aaminin ko ay wala nga. Palibasa gawain mo. Kaya takot ka sa sarili mong multo. Malinis ang konsensya ko, Nick. Kaya kung pwede ba, gusto ko na magpahinga. Tigilan mo ako sa pagiging tamang hinala mo. Hindi ako tamang hinala. Gusto ko lang malinawan. Sa tindi mong magbantay, kahit may magtanong lang ng direksyon ay pinagseselosan mo pa. Kung tutusin, nakakasakal ka magmahal. Ako pa tong nakakasakal? Kung nasasakal ka pala, bakit pa tayo nagpakasal? Bakit pa tayo nagsama wala namang kwenta palang relasyon to? Dahil nga mahal kita. Tiniis ko yun kasi mahal kita. Bakit kita ipagtatanggol sa mga magulang ko? Bakit tayo magkasama sa iisang bubong? Bakit kailangan kong magtiis sa pambababae mo? Bakit ako nagpabuntis sa'yo kung hindi kita mahal? Ha? Kung wala kang tiwala sa akin, maghiwalay na lang tayo. Ah, ganon. Sasabihin mo sa akin mahal mo ako pero gusto mong maghiwalay agad. Para siguro makasama mo ang tatay ng dinadala mo, no? Alam mo, kung totoo ang mga sinabi mo, mas mabuti pang ang hindi ikaw ang maging ama ng anak ko. Dahil mas masahol pa sa halimaw yung ugali mo. Hindi ako nagloko. Sinungaling ang matandang albularyo na yon. Ang tahanan na nooy puno ng tawanan at masasayang alaala ay unti-unting napalitan ng pagdududa. Nang gabing yun ay hindi nakatulog si Aisa sa kaiisip kung bakit yun ang palaging sinasabi ng matandang albularya. Kaya pati siya'y nagdududa na rin. Hanggang sa naalala niya, may isang gabi na hindi umuwi ang asawa niya dahil nag-overtime sa trabaho. Nagkaroon siya ng masamang bangungot. Sa bangungot na yun ay pinagsamantalahan siya ng kung sino na hindi naman niya nakikita. Animoy totoo ang nangyari dahil nagising na lamang siya na walang saplot sa katawan. Nananakit din ang buong katawan niya na parang ginalaw ng isang lalaki. Katulad ng puwersahang ginalaw. Kinilabutan siya sa naisip na baka nga totoong nangyari ang panaginip na yun. Napahawak siya sa kanyang tiyana at inisip na baka nga anak ng halimaw ang kanyang ipinagbubuntis. Umiiyak ka na naman. Pasensya ka na sa inasal ko kanina. Nadala lang ako ng bugso ng damdamin eh. Hindi ko gustong pagsalitaan ka ng masasakit. Ayos lang. Sanay naman na ako sa'yo eh. Iniisip ko lang yung sinabi ng albularya. Paano nga kung totoo ang lahat ng sinabi niya? Paano na tayo? Huwag mong isipin yun. Ang mahalaga, nasa maayos kang kalagayan. Hayaan mo, pupunta tayo sa ibang mga albularyo para suriin ka. May pagkabaliwang albularyang bulag na yun eh. Kaya hindi natin siya mapagkakatiwalaan. Hindi ko na alam ang iisipin pa, Nick.
Hindi ako makatulog. Huwag ka nang umiyak, ha? Tana, nandito lang ako para sa'yo. Bukas na bukas, maghahanap tayo ng ibang albularyo. Kinabukasan ay nagsimula na sila maghanap ng ibang albularyo. May ilan silang nakausap, ngunit iisa lamang ang tugon ng mga ito. Pinagsasarahan sila ng pinto na para bang nakakita ng multo. Isang gabi, mahimbing silang nakatulog dahil sa pagod sa kakahanap ng albularyo. Muli na namang nagising si Aisa dahil sa mga naririnig na paghagikgik. May humila sa kanyang kumot. Pagdilat niya ay nakita niya ang dalawang malilit na nilalang. Nakatunghay ito sa kanya, kaya napabangon siya. Ginising niya ang asawa, ngunit umungo lamang ito bilang tugon. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Huwag kang matakot. Ako si Vera. Ito si Ernon, ang asawa ko. Asawa? Ano ba ang kailangan nyo? Bakit nyo ako kinakausap? Sino ba kayo? Paano kayo nakapasok dito? Mga duwende kami. Oo, alam ko. Papanawan yata ako ng ulirat dahil sa takot sa inyo eh. Bakit pa kayo nagpapakita sa akin? Makinig ka. Nandito kami para paalalahanan ka. Natutuwa kami mag-asawa dahil magkakaroon ka na ng anak. Bagay na hindi namin magawa dahil hindi kami mabiyayaan. Nandito kami para sabihan ka. Nababalaan ka namin palagi kapag malapit na siya. Siya? Sino siya? Ang ama ng pinagbubuntis mo. Huwag kang magbiro ng ganyan. Kinikilabutan ako sa sinasabi mo eh. Anak ni Nick ang batang ito. Nandiyan na siya. Kailangan na namin magtago. Masyado siyang malakas. Basta, yung pulbos o harina ang tutulong sa inyo para makita siya. Sandali! Saan kayo pupunta? Naloko na. Saan na ba yung holy water? Kailangan ko pang tumayo. Ay, ayun! Nakuha ko rin. Dito lang ako sa sulok ng kwarto muna magtatago. Sige, lumapit ka. Hindi ako mangingiming wisikan ka ng holy water ng paulit-ulit. Bakit pa ayaw magising nitong si Nick? Natatakot na ako. Nick! Nick! Kahit batukan ko siya, hindi pa rin nagigising ang lokong to. Parang mantika naman kung matulog. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Lumakas ang hangin at naramdaman ni Aisa ang presensya ng hindi nakikitang aswang. Mahigpit ang kanyang hawak sa holy water at sinabuyan niya ang pwesto kung saan niya naramdaman ang halimaw. Narinig niya ang malakas na atungalang matrukulan na animoy pinipilas na papel. Nagising si Nick ng dahil doon. Ano yun? Nandito na naman ba siya? Nick! Kanina pa kita ginigising! Nandito na naman siya! Paanong nakapasok ang aswang na yun? Napakarami nating pananggalang sa pinto. Nasaan na siya? Nasaan kang halimaw ka? Huwag kang duwag! Magpakita ka sa akin! Nick! Nick! Okay ka lang? Sino ka ba? Bakit kailangan mong sakali na tiragis ang asawa ko? Ako ang harapin mo! Huwag mong sasaktan ang asawa ko! Ako na lang! Lumayo ka, Aisa! Kumuha ka ng mga pangontra! Dali! Duwag kang aswang ka! Hindi mo ba ako kaya? Palagi ka na lang nagtatago! Sumusuntok lang sa hangin si Nick, pero wala siyang tinatamaan. Hindi siya makalaban sa halimaw na sinasabi ng albularyong yun. Pinubugbog na siya. Diyos ko, anong gagawin ko? Kailangan ko siyang tulungan. Baka mapatay niya si Nick. Pero paano? Tama, yung pulbo. Yun nga pala yung sabi ng duwende. Aisa! Salamat sa pagsipa ng pulbo, Vera. Ngayon, sasabuyan ko ang buong paligid. Magpakita ka na, aswang ka.
May biglang namuo sa sulok. Yun na nga ang halimaw. Nick! Nick, daron ang halimaw! Nandiyan ka pala, ha? Ngayon, patas na tayong dalawa. Ano? Bakit hindi tumatalab ang mga suntok ko sa kanya? Ang lakas naman ng aswang na to. Ilang beses ko na siyang nasuntok, pero tumitilapon lang ako kapag umaatake siya. Paano ko ba siya matatalo? Tigilan mo ang asawa ko! Kaya kong ubusin ang holy water na hawak ko, mawala ka lang! Wala kang laban sa holy water, no? Wala kang laban sa kagamitan ng Diyos! Tumigil ka! Nick, ayos ka lang? Okay lang ako. Ano bang kailangan mo sa aming halimaw ka? Bakit mo kami ginugulo? Bakit ka nandito? Huwag niyong patayin ang anak ko! Ano? Ang anak ko na nasa sinapupunan mo! Huwag ninyong patayin! Wow! Totoo nga! Anak mo ang nasa sinapupunan ng asawa ko? Eh kung patayin kita ngayon... Bitiwan mo siya! Kung hindi, sasaktan ko ang sarili ko! Huwag! Hindi ko na sasaktan. Huwag mo lamang saktan ang sarili mo dahil tiyak na mapapahamak ang bata. Napakasama mo! Anong ginawa ko sa'yo para gawan mo ako ng masama? Ha? Hindi ka na naawa! Walang yakang aswang ka! Sa dami ng bibiktimahin mo, bakit ang asawa ko pa? Napakarami naman babae dyan! Bakit ako maaawa sa mga babae? Mga pabaya naman sila. Dapat lang sa kanila magbuntis at gawing pagkain ng kagaya namin ng kanilang anak. Halimaw ka ngang talaga. Hindi mo naiisip ang ibang tao. Mabait si Aiza. Wala siyang kasalanan at lalong malinis siyang babae. Walang malinis na babae. Ikaw dapat ang nakakaalam yan. Dahil parehas lamang tayo ng iniisip, hindi ba? Mali ka! May natitira pang gaya ni Aiza. Pero sinira mo ang buhay niya. Ang buhay namin mag-asawa. Iiwan ka rin niya. Ganyan ang mga babaeng tapos na ang pakinabangan ng mga lalaki. Dapat kang patayin! Nasaan ang punyal ko? Aiza, huwag mong ituloy yung binabalak mo! Ang sama ng ugali mo! Wala sa pagiging malinis o sa pagkakaroon ng maraming karanasan na susukat ang respeto ng tao, mapababae man o lalaki. Wala kang karapatang husgahan ng tao base lang sa kung ano ang sinapit niya. Bagay nga sa iyo ang abilidad mo, ang hindi makita ng mga tao. Dapat maglaho na lang ng tuluyan ng mga kagaya mong walang respeto sa babae. Magpatayin ng anak mo para ano? Mabusog ka at mapakinabangan mo? Hindi ko hahayaang mangyari yon! Aiza, anong ginagawa mo? Huwag mong itutok yung punyal sa'yo! Aiza! Kung hindi ka aalis, sisiguraduhin kong mamamatay kaming dalawa ng anak mo! Sige, sumunod ka! Pakiusap. Huwag mong saktan ang sanggol sa tiyan mo. Ngayon lang yata ako nakakita ng halimaw na may puso. Nakakatuwa naman. Wala akong plano na patayin ang sanggol. Gusto ko siyang mabuhay. Hindi mo to anak! Anak ko to kaya umalis ka na! Alis! Sumuko ang aswang at naramdaman nilang unti-unti itong naglakad palayo. Nang maramdaman nilang wala na ang aswang, napaluhod si Aiza sa malamig na sahig. Walang humpay sa pag-agos ang kanyang mga luha nang makumpirmang anak nga ng aswang ang kanyang nasa sinapupunan. Simula nang makumpirma nila ang katotohanan, palaging bukang bibig ng lalaki na patay na lamang ang sanggol kaysa isilang ang halimaw. Mula noon ay nagkaroon na rin ng tila pader sa pagitan nilang mag-asawa. Napansin ni Aiza na naging malamig na ang pakikitungo ng kanyang asawa. Day off ko ngayon sa trabaho. Bakit wala kang imik dyan? Yung pagkain mo wala rin bawas. Wala akong ganang kumain. Hindi ba dapat mas ganado ka para sa sanggol na anak ng halimaw? Bunganga mo, Nick, ka. Oh, bakit? Totoo namang anak yan ng halimaw eh. Di ba? Hindi ka talaga titigil. Palagi na lang natin tong pinagtatalunan Kung gusto mong hindi natin pagtalunan, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Okay naman tayong dalawa na tayo lang, hindi ba? Masaya naman tayo.
Bubuo na lang tayong muli ng bagong anak. Ano bang pinagsasasabi mo? Sumama ka sa akin. Pupunta tayo sa nakilala kong aborsyonistang malapit sa bayan. Ano? Nasisira na ba yung ulo mo, ha? Hindi ako sasama sa'yo! Lintik naman, Aisa. Pagtatalunan na naman ba natin to? Alam mo sa sarili mong hindi dapat yan ipanganak. Gusto mo ba talaga magkaroon ng halimaw na anak? Mag-isip-isip ka naman. Alam kong ayaw mong pinagchichismisan ka ng mga tao, pero paano kung malaman nila na ang bata sa tiyan mo ay anak ng kadiliman? Alam ko yan, pero hindi ko kayang pumatay, lalo na kung sanggol. Hindi pa yung ganap na tao, Aisa. Sanggol pa lamang naman siya. Saka hindi pa siya pinapanganak. Alam kong masama ang gagawin natin, pero para din to sa atin. Para sa pamilya natin. Pagkatapos nito, lilipat na tayo ng lugar kahit saan mo gusto. Kahit bumalik pa tayo sa poder ng mga magulang mo, okay lang sa akin. Gawin na natin to. Sige na. Sarili mo lang ba talaga ang iniisip mo? Ha? Nick, hindi pa man siya ipinapanganak. Meron na siyang buhay. Kaloob na siya ng Diyos. Anong kaloob ng Diyos? Anak ng aswang na nasa sinapupunan mo. Meron ka bang pag-iisip? Ikaw, meron ka bang puso? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Kapag pinalaglag ko siya, meron na rin akong kasalanan sa mata ng Diyos. Hindi mo talaga ako maintindihan eh. Talagang hindi kita maiintindihan dahil dyan sa baluktot mong pag-iisip. Aisa, sasama ka sa akin at palalaglag mo yung bata. Kung hindi, tapos na tayo. Mamili ka. Ako o ang anak ng halimaw na yan? Bakit kailangan kong mamili? Mahal mo ba talaga ako, ha? Mahal kita. Pero kahit kailan, hindi ko matatanggap ang batang yan. Kaya pakiusap, hindi ba mahal mo ako? Nangako tayo na magiging magkasama sa hirap at ginawa. Kung mahal mo ako, hindi mo ako sasaktan ng ganito. Pero... Wala nang pero-pero. Sumama ka na sa akin. Kung kailangan kitang kalad ka rin, gagawin ko. Aray, Nick! Ano ba? Nasasaktan ako! Bitiwan mo ang braso ko, pakiusap naman! Sorry, pero kailangan kong gawin to. Para din to sa kapakanan natin. Halika na! Ayoko nga sabi! Isa, huwag ka na magmatigas. Bitiwan mo ako! Halika na sabi! Nasa labas na tayo ng bahay! Pagpatuloy na natin to! Hindi ninyo kailangan humantong sa pag-aaborsyo. Aling Helen, Ikaw na namang albularya ka? May paraan pa bukod dito. Hindi ba kayo nagsabi na huwag niyang ipanganak ang bata? Bakit parang nag-iiba kayo ng desisyon? At saka paano niyo nalaman na dito kami nakatira? Punong-puno ka ng galit sa puso, Nick. Kaya siguro hindi ka makapag-isip ng tama. Bitiwan mo ang asawa mo. bitiw na! Ayan na! Binitiwan ko na nga, di ba? Maaari bang tumuloy sa bahay ninyo, Vera? Vera? Sino si Vera? Baliw nga yata talaga matandang to eh. Itiko mo yung bibig mo o tuluyan ko yung isasara. Pasensya na po. Pasok na po kayo. Sandali po. Kilala niyo si Vera? Siya ang orihinal na nakatira sa bahay na ito. Teka lang, sino ba yung Vera na yan? Bakit hindi ko kilala? Siya ang maliit na nilalang na tumatakbo palagi sa bahay natin. At binibigyan tayo ng babala kapag dumarating na ang aswang. Bakit hindi ko yan alam? Pati ba naman yan inilihim mo sa akin? Hindi ko inilihim sa'yo. Tulog ka kasi nung nagpakita siya. Nagpapakita lang siya kapag nandiyan ang aswang. Kung malugod mo kung inaanyayahan sa bahay mo, pwede bang buksan mo ang pinto? Nagbukas bigla ang pinto. Anong kababalagan na naman to? Lintik talagang buhay to. May aswang na, may duwende pa. Ano sa susunod ang magpapakita? Salamat, Vera. Halika na. Pumasok na tayo. Kung makapagyayato, kala mo siya may-ari ng bahay. Halika na, Aisa. Huwag mo akong hawakan. Kaya kong maglakad mag-isa. Aling Helen, upo muna po kayo. Ang mga duwende ay bihira lang magpakita. Ngunit hindi ibig sabihin ay wala na siya sa paligid. Sila'y mag-asawang duwende. At ang asawa niya'y nagngangalang Hernon.
Natutuwa sila sa inyong dalawa dahil mabibiyayaan kayo ng anak. Gayunpaman, alam nila ang bigat ng pakiramdam ninyo dahil sa mga nangyari. Kaya handa silang tumulong sa kahit anong paraan. Hindi po namin nakikita yung duwende na yan. Pwede bang ituro nyo kung saan sila nakapwesto at baka maupuan namin? Palagi silang nakapwesto sa kwarto ninyo. Kaya ligtas kayong umupo rito sa sala. Dumako na tayo sa tunay kong pakay. Pumunta ako para sabihin ng anak mo, Aiza, ay hindi halimaw. Hindi mo kailangan ipalaglag ang bata. Inaalam ko na ang tunay na nangyari sa'yo. Sinabi nyo nung una tayo magkita, huwag niyang ipanganak ang bata. Malinaw pa sa alaala ko yun. Pwede naman sigurong magbago ng desisyon. Lalo na kung may buhay na nakasalalay. Ipapaliwanag ko sa inyo ang aswang na nakalaban ninyo ngayon. Ang aswang na yon ay tinatawag na matrukulan. Ang paraan niya ng pagkain ay buntisin ng mga kababaihan. At kapag sakto na sa hustong buwan, ay kakainin niya to sa loob ng tiyan. Kasabay ng pagpatay sa nanay nito. Ibig sabihin po, binuntis lang talaga ako para may pagkain siya? Ganun na nga. Kaya kailangan nating protektahan ang batang nasa tiyan mo. Kung ayaw mo maging pagkain siya ng aswang. Kung ganun, ipanganganak na normal ang anak ko. Mag-iingat ka pa rin. Basta ito lang ang masasabi ko. Tutulungan kayo ni Vera. Dahil hindi ninyo makikita ang aswang. At si Vera lang ang may kakayahang makakita sa kanya. Siya ang magiging mata ninyo. Sundin niyo ang lahat ng inuutos niya. Hindi kayo ipapahamak ng mag-asawang yon. Simula nang sabihin niyo ng matandang albularya, nagbago na ang paikitungo ni Nick sa asawa. Humingi siya ng tawad at ipinangakong aalagaan ng mag-ina hanggang sa may panganak ito. Pinatawad naman siya ni Aiza dahil naiintindihan din naman niya ang sitwasyon ng asawa. Bumalik ang kanilang maayos na pagsasama matapos nilang malaman ang katotohanan. Palaging nagsusunog si Nick ng goma upang maitaboy ang aswang pagka-uwi galing sa trabaho. Pinapainom rin niya ng halamang gamot ang asawa para maging malusog ang bata. Bago rin siya umuwi, dumadaan siya sa simbahan upang manghingi ng holy water. Nandito na ako. Oh, bakit ka naglalaba? Mapapagod ka niyan eh. Umupo ka nga muna. Wala kasi akong magawa eh. Tsaka tambak na ang mga gawain dito sa bahay. Hindi man lang ako makatulong sa'yo. Bakit mo ba yan inaalala? Hindi ba sabi ko sa'yo, aalagaan kita? Baka mapagod ka niyan eh. Umupo ka na muna. Pero kasi marami pa akong babanlawan eh. Umupo ka na. Sige na. Sige na nga. Ay, oo nga pala. May papainom ako sa iyong herbal tea. Ang sabi ng nabilang ko, pampatibay daw to ng katawan. Para naman kapag malapit ka ng mga anak, malakas ang katawan mo, di ba? Nick, maraming salamat sa pag-aalaga mo sa akin ha. Hindi mo kailangan magpasalamat. Ginagawa ko to kasi ganun kita kamahal. O ito, nilagay ko na sa baso. Inumin mo na. Teka, bakit parang kakaiba ang amoy? Hindi ko yata gusto yan. Ha? Natural lang na ganyan ang amoy ng mga herbal tea. Naku, paano yan? Ang mahal pa naman ng biligur yan. Tsaka sabi ng binilang kong buntis din, epektibo raw yung pampalakas ng kapit ni baby. O sige, tatapong ko na lang. Wag na, iinumin ko na lang. Kung para naman sa anak ko yan walang problema. Tama, para din to sa future niyong dalawa. Kaya sige na, ubusin mo ha. Sige, inumin mo pa. Damihan mo ang pag-inom. Ang pait ng lasa, grabe. Huwag ka nang bibili niyan ha. Mas maayos pa yung pinapainom mo sa akin noong nakaraan kesa dyan Pasensya na, nakalimutan ko nag-iiba pala ang panlasa niyo kapag buntis. Bigla tuloy akong inantok ngayon. Baka epekto yan nitong halamang gamot. Kailangan mo na talaga magpahinga. Ako nang bahala sa labahin natin. Gigisingin na lang kita kapag kakain na tayo. Hindi ka kasi pwedeng malipasan ng gutom Nick, nagpapasalamat talaga ako sa
walang sawa mong pagtulong sa akin. Kahit na alam nating Iyang ka na naman sa drama mo. Tapos na tayo dyan. Nagkapatawaran na nga tayo, di ba? Halika, bubuhatin na kita papunta sa kwarto. salamat talaga. Kahit mabigat ako, binubuhat mo pa rin ako. Kakaiba na yung mga sinasabi mo. Nagdideliryo ka na ba? Joke lang. Magpahinga ka na. Kung gusto mo, hindi na kita i-istorbohin sa pagtulog. Maghahanda na lang ako ng pagkain at gisingin mo na lang ako kung gusto mo nang kumain. Ay, siya nga pala. Itong rosaryo, palagi mo isuot sa lig mo. Sandali. Isusuot ko lang sa'yo. Salamat. Pasasaan ba't matatapos din tong kalbaryo natin? Kaya kumapit ka lang, ha? Kaya natin to. Lingid sa kaalaman ni Aisa, ang mga halamang gamot na pinapainom ni Nick sa kanya ay mga gamot pampalaglaga. Napansin ni Nick ang pagbabago sa kilos ni Aisa. Nagsimula na itong manghina at palaging gusto na lamang matulog. Palihim na napangiti si Nick habang pinagmamasda ng asawa. Isang gabi, nagising si Aisa na masakit ang kanyang tiyan. Aray! Nick! Nick, gumising ka! Tulungan mo ko, please! Ano ba? Natutulog pa yung tao eh. Nick! Tulong sabi! Masakit ang tiyan ko! Ha? Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Mga anak ka na ba? Hindi pa! Hindi ko pa naman kabuanan eh! Masakit lang ang tiyan ko. Parang naninigas. Kuha mo naman ako ng tubig, please. Tubig? Oo, sige. Kukuha kita. Sandali lang. Aray ko. Bakit ang sakit ng tiyan ko? Hindi naman ako kumain ng ganon karami. Nalaglag na naman ang pulbo. Ikaw na naman ba yan, Vera? Baka pwedeng magpakita ka na lang. Nandito ako. Vera, nandito na naman ba siya? Papatayin kita! Sunik yun na. Tumating na naman ba ang halimaw na yun? Mukhang nagtatalo na naman sila. Panay kalabog ng mga gamit namin sa kusina. Kailangan ko silang makita. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Nick. Baka may kung anong gawin sa kanya ang halimaw na yun. Dumito ka na lang. Huwag mo na silang intindihin. Hindi pwede. Nung huli silang nagsagupaan, gusto niyang patayin si Nick. Tanging ang bata sa sinapupunan ko lang ang nakapigil sa kanya. Pero nahihirapan ka ng tumayo at maglakad. Kaya ko to, Vera. Huwag niyo akong alalahaning mag-asawa. Akala mo magtatagumpay ka sa binabalak mo? Ha? Hindi mangyayari ang gusto mo. Matapang ka lang kasi naka-invisible ka. Pero tignan natin kung hindi. Baka hindi ka pa makapalag sa akin. Magpakita ka! Sige, mag-toast tayong dalawa. Ikaw pangit na halimaw ka, magpakita ka! Talagang papatayin kita. Sa ating dalawa, ako ang tinatawag mong halimaw. Pero ang totoo, ikaw ang mas halimaw. Ang hirap maglakad. Ano kayang pinag-uusapan nila? At bakit nagsisikawan sila? Ano ka ba, Aiza? Malamang kasi magkaaway sila. Hindi na naman makatama si Nick. Kung saan-saan niya hinahampas sa ere ang itak niya. Sige, sumugod ka. Nandito ka ba? Dito? Nakakabaliw kang kalaban. Ang hirap makipaglaban sa duwag na kagaya mo. Napakasama mo talaga. Kung masama ako, mas masahol ka. Anong ginagawa mo sa iyong mag-ina? Anong ginagawa ko? Mag-ina mo? Anong ginagawa ko? Itatanong mo pa yan, ha? Tinatama ko mga mali mong ginawang hayop ka! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Kung kailangan kitang patayin ay gagawin ko.
Hindi mo ako mapapatawad? Bakit? Ikaw sa tingin mo, mapapatawad kita? Sinira mo ang buhay naming mag-asawa! Sinira mo ang kinabukasan namin! Walang iya ka! Sinabi ko na sa'yo, hindi ko sasaktan ng iyong mag-ina, lalo ng bata. Abay, natural! Dahil anak mo yun! Sino bang gustong saktan ng sariling anak? Kaya ba wala kang awa sa kainat na ng iyong mag-ina ngayon? Hoy! Huwag kang hugas kamay! Sa'yo nagsimula ang problemang ito, kaya huwag mong ibinabalik ang lahat sa akin! Sino ba si Raulong bumuntis sa asawa na may asawa? Tapos gusto mo pang kainin? Ang tindi mo rin no? Bakit mo siya pinapainom ng mga pampalaglag? Alam mong ayaw niyang ipalaglag ang bata. Sira ba ang ulo ko para hayaang magsilang siya ng kampon ng kadiliman? Hindi ko hayaang mangyari yun. Palalaki mo siya sa tiyan ni Aiza para gawing pagkain. Hindi ko hayaang magtagumpay ka. Kaya para patas, mabuti pang mawala na lang ang bata para pare-pareho tayong walang mapakinabangan. Baliw ka na. Ako? Baliw? Oo, baliw ako. Ano? Parang wala ka lang nasirang pamilya kung makapunta-punta ka rito Hoy, hindi ka rito bisita. Kaya umalis ka na o gusto mong patayin na lang kita. Tutal, sobrang init talaga ng dugo ko sa'yo. Nang ipot ka, tapos ikaw tong may ganang magalit sa bagay na ikaw ang gumawa. Ha? Pero hindi ko nais mamatay ang bata. Kakainin mo nga, di ba? Anong hindi mo gustong mamatay? Huwag na tayong maglokohan dito. Kayong mga aswang, hayok kayo sa mga tao. Alam na alam ko yan. Kaya huwag kang umasta na parang meron kang puso. Tigilan mo nga ako sa drama mo. Dapat lang mawala ang halimaw na yon dahil simbolo siya ng pagtataksil sa akin. Nick! Aiza, kanina ka pa ba dyan? Totoo bang? Mga narinig ko. Magpapaliwanag ako, Aiza. Sagutin mo lang! Oo, hindi! Alam mo bang patayin ang anak ko? Kaya ba naging mabait ka sa akin sa kabila ng mga pagtatalo natin? Hindi yun ang gusto kong sabihin. Maniwala ka. Siya nagsabi nun sa akin. Sinungaling ka. Maniwala ka sa akin, Aiza. Hindi yun ang intensyon ko. Binabaliktad niya lang ang lahat. Aray! Kanina ka pa! Makita lang kita. Hindi lang sa pakangaabuti mo. Nasaan na yun? Hindi ko na siya maramdaman. Parang tinangay ng malakas na hangin kanina. Nakakatakot na talaga ang bahay na to. Kung ano-ano na lang ang nangyayari. Naniwala ako sa'yo. Akala ko, nagbago ka nung malaman mo na hindi magiging halimaw ang anak ko. Pero ano tong ginawa mo? Pinaplano mo palang ipalaglag ang anak ko? Hayop ka! Sinungaling ka! Magpapaliwanag ako, Aiza. Uy, Aiza! Hindi na ako maniniwala sa kahit anong sabihin mo! Sira ulo ka! Ay, tama na, Aiza. Masakit din ang mga kurot at palo mo. Itigil na natin to. Ano mo nagawang umakto na parang wala kang ginawa? Ha? Balak mong pumatay ng inosenteng bata na hindi pa lumalabas sa mundong ito? Napakasama mo! Ay, tumigil ka na nga. Pikampi ka na ako sa'yo Kung hindi ka lang buntis talagang... Talagang ano? Sige, ituloy mo! Sasaktan mo rin ako! Pagbubuhatan mo ako ng kamay, ganon! Ha? Hindi ako natatakot sa'yo! Simula ngayon, magkalimutan na tayo! Iiwan na kita! Huwag naman, Aiza. Pag-usapan natin to. Wala ka ba talagang utak, ha? Sinira na yata ng galit yung puso mo. Alam mo ba kapag pinagpatuloy mo ang pagpapainom mo sa akin ng gamot, hindi lang ang baby ang mawawala. May posibilidad na ako rin. Papatayin mo rin ako.
Hindi ko intensyong mamatay ka. Hindi yun ang gusto ko, maniwala ka. Pero yung nasa sinapupunan mo, oo, aamin ako. Ayaw kong panganak mo yan. Kung nakinig ka lang sana sa akin na ipalaglag na yan, hindi na tayo aabot sa ganito. Hindi na tayo aabot sa ganito? Naririnig mo ba ang sinasabi mo, ha? Bakit ganyan ang ugali mo? Hindi kita maintindihan. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagtatalo ngayon. Dahil hindi mo ako maintindihan. Sige nga, anong gusto mong gawin ko kung sakaling panganak mo yan? Tanggapin ko na parang wala lang ang lahat? Na parang hindi ako iniputan sa ulo? Sinabi ko na sa'yo bago tayo ikasal, gusto ko ng maayos na pamilya, ng buo. Yung ikaw, ako, at ang magiging anak natin, hindi ng anak ng iba. Alam mo, buhay ko, Aisa. Galing ako sa watak-watak na pamilya. Nangako akong hindi muling mangyayari yun sa akin. At nangako akong hindi magiging katulad ng tatay mong walang kwenta. Pero ano? Naging kagaya ka niya. Baka nga mas malala pa. anong gusto mong gawin ko? Tumawa na parang baliw? Nangarap ako ng maayos na pamilya. Pero nasira lang dahil sa pesteng aswang na yan na binuntis ka pa. Tapos gusto mo alagaan ang batang dahilan ng pagkasira ng mga plano ko? Nick, maniwala ka, naiintindihan kita. Pero hindi solusyon ang pumatay ng batang walang kasalanan. Nahihirapan din ako. Tinitimbang ko rin kung anong dapat kong gawin. Pero hindi ko kayang pumatay. Kasalanan yun sa Diyos. Mas kasalanan sa Diyos ang ipanganak mo yan. Ang pagsilang pa lang yan, malaki ng kasalanan. At ikaw, makasalanan na rin dahil ikaw ang nagdala sa kanya. Nick! Ang sakit ng tiyan ko! Hindi ako makagalaw. Lalong sumasakit kapag kumikilos ako. Aisa, ano nangyayari sa'yo? Teka, may dugo. May dugong dumadaloy sa hita mo. Nick! Pakiusap! Tulungan mo ako! Maawa ka sa akin! Kumalma ka lang. Sandali lang. Sandali. Dadaling kita sa albularyo. Tatawag lang ako ng tricycle. Diyan ka lang. Sa sobrang taranta sa nakita, ay naisip ni Nick na dalhin ang asawa sa albularyang Bulaga. Pagkarating nila roon, ay agad naman silang tinulungan ng albularya kasama ng kanyang mga anak. Si Hector, isa sa mga anak ni Helena, ang siyang palaging nauutusan ni Helen upang tulungan siya. Habang ginagamot ni Helen si Aisa, ay panay naman ang pagpapakita ni Vera dahil sumama siya sa pagpunta roon. Iniwan niya sa bahay ang kanyang asawa para balutan ng pananggalang na kapangyarihan ng bahay. Nanay, siya po ba yung duwending puti na sinasabi niyo sa akin? Oo, mabait siyang tagapangalaga ng mag-asawa. Nagbibigay siya ng babala kapag nandyan na ang aswang. Ano ba sinasabi niyo? Hindi ko kayo maintindihan eh. Hindi ko nakikita yung Vera na sinasabi ninyo. Ayaw niyang magpakita sa'yo. Dahil masama raw ang naging asal mo. Duwag ka raw. Hindi ko na alam kung saan pa ako lulugar sa inyong lahat. Maayos na ba ang kalagayan ng asawa ko? Maayos na siya ngayon. Parating na ang matrukulan. Maghanda na kayo ng mga kapatid mo, Hector. Opo, Nay. Kunin mo ang mga sandata na nilagyan ko ng orasyon. Nakatago ang mga ito sa ilalim ng higaan ko. Opo, Nay. Aisa, ayos ka lang ba? May masakit pa rin ba sa'yo? Medyo masakit pa rin. Pero hindi kagaya ng dati. Nasaan na tayo? Nandito ka sa bahay ko, Aisa. Salamat at gising ka na. Vera? Nandito ka rin? Tinulungan ko si Helen na pagalingin ka. Maraming salamat, Vera.
Nasaan na ba yung Vera na yan? At baka natapakan ko na. Tapos maging kasalanan ko pa at pamagainan pa ako. Hindi talaga kami nagpapakita sa masamaang ugali. Nick, kunin mo ang asin at magsaboy ka ng marami sa bakuran. Madali ka! Opo. Aisa, dito ka lang muna. Magpahinga ka dyan. Pasensya na kung wala akong nagawa nung nasa bahay ka. Sinasabihan kasi ko ng asawa ko na huwag makialam eh. Nakakatuwa naman, Vera, at nakikipag-usap ka kay Aisa. Wala kang dapat ihingi ng pasensya. Kung hindi dahil sa nangyari, hindi ko malalaman ang lahat. Wala na tayong oras. Nasa paligid na ang matrukulan. Kailangan na nating maghanda. Nanay, nakuha ko na po yung mga sandata. Magaling. Hector, sabihan mo na sa Henry at Harry na maglagay na ng mga bawang at kalamansi sa mga bintana, pintuan at sa lahat ng sulok ng bahay. Madali ka! Opo, Nay. Sasabihin ko po. Gumawa ako ng barikada upang hindi niya makita ang bahay na to. Pero hindi ako nakakasiguro kung hanggang kailan gagana yun. Dahil may ganun din siyang kapangyarihan. At naamoy niya ang bata sa tiyan ni Aisa. Kaya tsak na magpupumilit siyang lumapit. Sinubukan ko rin maglagay ng panangga. Pero sa tingin ko mas malakas siya kaysa sa pangkaraniwang aswang. Kung sakali mang mawala ang barikada, doon na tayo susugot. Hayaan na lang nating nakasara ang pintuan. Ang kaya lang nating gawin sa ngayon ay maghintay. Ang sabi niya sa akin, hindi niya sasaktan ng bata sa sinapupunan ko. Pero bakit sumusugot pa rin siya at nagugulo? Hindi natin alam ang tumatakbo sa isip ng aswang na yan. Basta ang alam ko lang, mahilig siyang kumain ng mga sanggol. Minsan nang nalagay sa peligro ang buhay ko dahil sa matrukulan na yan. Isa sa kalahi niya ang dahilan kung bakit ako nabulag. Pilit nilang kinukuha nun ng bata sa tiyan ko, na ngayon ay si Hector na. Dahil nakikita ko sila, binulag nila ako. Nakakatakot ang malakas na atungal ng aswang na to. Hindi ko kayang marinig. Natatakot na ako. Huwag kang matakot, Vera. Dahil sa tinutulungan mo kami, tutulungan ka rin namin sa abot ng aming makakaya. Marahil ay nagagalit sila dahil hindi siya makapasok sa loob ng bahay. Sumasakit na naman ang tiyan ko. Hindi ka pa tuluyang magaling. Kahit ginamot kita, hindi pa rin ito nakakasiguro na maliligtas natin ang bata. Tutulong ako sa'yo. Nandiyan na siya. Narinig ko na ang atungal niya. Matagumpay mo bang naisaboy ang asin? Opo. Palagi na lang bang ganito ang gagawin natin? Nakakapagod na. Kumusta ho si Aisa? Humihilab na naman ang tiyan niya. Aling Helen, ituloy mo na lang ang pagpapalaglag sa bata para matigil na ang aswang na ito. Hindi siya titigil hanggat hindi niya yan napapatay. Tumigil ka nga, Nick. Hindi ko ipalalaglag ang batang ito. Tama siya, Nick. Tumigil ka na muna. Ang kailangan nating gawin sa ngayon ay ang masigurong ligtas si Aisa, gayon din ang anak niya. Ewan ko ba kasi sa'yo kung bakit ayaw mong bitiwan ng batang yan. Yan ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon eh. Nakakaperwisyo tayo ng iba dahil lang sa anak ng halimaw na yan. Sabihin mo sa kanya, Helen, na kapag hindi siya tumigil, gagawin ko siyang palaka. Sabi ni Vera, kapag hindi ka raw tumigil, gagawin kanyang palaka. Ano? Kainis naman duwende yan. Huwag ka na kasing dumagdag pa sa problema ng asawa mo. Lalo lang siyang dinudugo dahil sa ginagawa mo. Sorry po. Umaatungulan naman siya. Vera, kaya mo ba siyang makita kung nasan siya? Lalo siyang lumakas. Siguro dahil kabilugan ng buwan ngayon. Nasira niya ang barikada at pananggalan ko. Maging ako hindi ko na siya makita. Mahihirapan tayo nito. Hindi na rin makita ni Vera ang matrukulan. Maghanda kayo. Mukhang naging mas malakas siya ngayon dahil kabilugan ng buwan. Harina! Harina! Hector! Pahingi akong harina! Oo. Halika, sumama ka sa akin. Ito,
Ano bang gagawin mo dyan? Isasaboy ko ang arena sa buong paligid para makita natin siya. May namumuhari na ron. Ayun na siya mismo. Henry! Harry! Sabuhin niyo ng katas ng kalamansi na may dinikdik na bawang! Bilisan niyo! Hindi tumalab ang mga pangontra. Inaatake niya na tayo. Lagot na. Naihagis niya ang dalawa kong kapatid. Hindi ko na alam kung may laban pa tayo rito. Lalabanan natin ang ulupong na yan. Sabuyan natin ang asin. Tulungan mo ako. Sinasakal niya ako. Ibaba mo siya! Anong... Hindi gumana sa kanya sandata ko! Ah! Hector! Mukhang malakas na nga siya, Helen! Nagawa niyang masira ang asin sa paligid ng bakuran! Hindi tumalab ang mga sandata! At ngayon naman, napalipad niya sa kung saan ang mga anak mo! Humanda ka, Vera. Mukhang malakas na nga talaga siya. Kailangan natin protektahan si Aiza. Sinik, nasaan? Ayun! Pinubugbog na siya ng matrukulan. Huwag mo nang intindihin ang asawa mo! Wala naman siyang kwenta! Hindi pwede. Tulungan niyo siya. Pakiusap. Tulungan niyo ang asawa ko. Sige na. Asawa ko pa rin si... Aiza! Aiza! Nawalan siya ng malay! Papatayin kita! Maawa ka. Pakiusap. Naawa ka ba sa asawa mo nang painumin mo siya ng pampalaglag? Hindi ko siya gustong patayin. Matrukulan! Kami ang labanan mo! Binitiwan ng matrukulan ng asawa ni Aiza nang sabuyan siya ng holy water ng matanda. Pagkatapos ay pinalutang sa ere ng duwende si Nick para ipasok sa loob ng bahay. Hindi nila inaasahan ang mabilis na pagkilos ng matrukulan. Inatake sila ng halos walang kalaban-laban. Sugatan sila at nanghina dahil malakas ang aswang. Hindi gumana ang kapangyarihan ni Vera, maging ang orasyon ni Helen. Nanlaki ang mga mata nila nang makitang lumutang sa hangin si Aiza matapos mawalan ng malay. Kitang-kita ni Vera na binuhat ng aswang si Aiza para itakas. Sinubukan ni Vera na bawiin si Aiza gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit bigo siya. Tuluyang nakuha ng matrukulan si Aiza at dinala sa kuta nito sa isang kuweba sa gubat. Ginamot niya si Aiza. Maya-maya'y nagkamalay na ang babae at nakita niya kung paano nagsilutang ang mga halamang gamot palapit sa kanya. Lumapag ito sa malaking bato at dinikdik ng isang maliit na bato para lumabas ang katas. Pagkatapos ay lumutang ang isang dahon at sinahod ang katas. Saka lumipad palapit kay Aiza. Pakiusap. Huwag mo akong saktan. Alam kong nandito ka, matrukulan. Hindi kita sasaktan ha. Tutulungan kitang gumaling ha. Inumin mo na ito. Makakatulong ito upang gumaling ka pati ang bata sa tiyan mo. Ayoko. Ilayo mo sa akin yan. Tinabig mo ang gamot. Pinaghirapan ko pa naman yon. Pero ayos lang ha. Naiintindihan kita. Galit ako sa'yo. Kinamumuhian kita. Pero para sa anak ko, makikiusap ako sa'yo. Huwag mo kaming sasaktan. Maawa ka sa amin. Huwag ka nang umiyak. Hindi ko nga kayo sasaktan ha. Gusto ko lamang tumulong para gumaling ka na. Ipinapangako kung hindi ko kayo gagalawin. Bakit mo ba ako kinuha? Anong kailangan mo? Bago ang lahat, gusto ko magpakilala. Ako si Arthur. Hindi magandang asal ang nakikipag-usap sa hindi ko naman nakikita. Ayoko lang na matakot ka sa akin. Kaya ganito na lamang ang gusto ko. Sa dami mong dinulot na problema, ngayon ka pa mahihiyang magpakita. Anong klase yan? Sige na nga. Ayan na. Nakita mo na ako.
Ito ang anyo ko tuwing gabi. Sa araw normal ang itsura ko. Hindi ako interesado kung anong itsura mo sa gabi man o sa umaga. Gagawa ulit ako ng gamot. Sana wag mo nang itapon. Ang gusto ko lamang igumaling ka, pati ang bata sa sinapupunan mo. Kapag gumaling ako, anong gagawin mo? Kakainin mo ba kami? Hindi nga kita kakainin pati ang bata. Gusto ko lamang na gumaling ka. O ito, inumin mo. Magtiwala ka. Wala akong ibang gagawin. Tinutulungan lamang kita. Iinumin ko yan. Pero, pwede bang tumalikod ka? Siguro natatakot ka sa itsura ko. Sige, tatalikod na ako. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sige na nga, iinumin ko na yan kahit nakaharap ka pa. Makakabuti yan sa paggaling nyo. Mabisa yan sa lahat ng klase ng sugat. Huwag ka mag-alala. Hindi ko intensyong saktan ka. Wala rin akong balak na kainin ka. Mukha namang hindi ka masarap eh. Hindi talaga ako masarap. Kaya wag mo akong titigan ng ganyan. Pasensya na. Kung hindi ka magagalit, pwede ko bang malaman kung bakit mo ako dinala rito? Alam mo naman ang ginawa ng asawa mo sa iyo at sa anak mo. Kaya alam mo na dapat ang sagot. Pinoprotektahan lang kita laban sa kanya. Hahayaan ko kayong mabuhay. Pero huwag ka nang sumama sa lalaking yon. Pero asawa ko siya. Asawa bang may tuturing ang pagtangka ng buhay mo? Alam mo bang ang huling pinainom niya sa iyo delikadong halaman? Hindi yun gamot kundi lason. Mabuti na nga lang at mukhang malakas ang resistensya mo. Nalabanan mo pa ang lason. Sa tingin ko, dahil sa duwending si Vera, siya ang gumamot sa akin. Tsaka si Aling Helen. Bakit hindi mo na lang ako ibalik kay Aling Helen? Maaalagaan niya ako. Hindi ko alam kung magtitiwala ako kay Helena. Galit siya sa lahi namin. Lalo na sa aking ama na siyang dahilan kung bakit nabulag siya. Masama bang ang kanyo? Bakit pati si Aling Helen kailangan yung gawan ng masama? Yan ang hindi ko alam. At mas mabuti pang huwag na nating alamin para na rin sa atin. Lahat tayo may kanya-kanyang kwento at dahilan kung bakit nagagawa ang mga masasamang bagay. Kaya ko lang naman kinakain ng mga sanggula ay dahil ganti ko yun sa mga babaeng inaanakan ko na nagpapalaglag. Mga walang puso. Mas masaol pa sila sa aming mga aswang. Pero, hindi naman ako nagpalaglag. Bakit akong sunod mong biniktima? Kakaiba kasi ang aura mo sa mga nakilala ko. Kaya naakit ako sa'yo. Minsan na rin ako nagmahal ng tao. Akala ko mahal niya rin ako. Sa kabila ng pagiging iba ko sa lahat. Pero halang pala ang kaluluwa ng babaeng yon. Bakit? Ano bang ginawa niya? Nalaman ko nagpapabundi siya at binibentang sanggol sa mga mayayaman. Akala ko mahal niya ako. Dahil lang makita niyang totoo kong itsura. Hindi siya natakot. Yung pala, nagpanggap lang pala siya na mahal niya ako. Nabuntis ko siya. Pero nalaman kong tunay na motibo niya. Narinig ko na may kausap siya. Ibinulgar niya ang tungkol sa akin. At sinabi na kapag lumabas ang sanggol, ay baka kakaiba rin itong bata. Ibibenta niya sa mayaman na magiging anak namin para pag-eksperimentuhan. Hindi ko alam ang isasagot ko sa'yo. Alam kong mahirap ang pinagdaanan mo. Pero, hindi ba siyan yun na manakot at pumatay ka ng ibang tao? Alam ko, pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Dahil doon pinatay ko siya at nilapa ko ang bata. Simula noon, lahat ng babaeng nakikita ko'y binubuntis ko at kinakain ko sila, kasama ang kanilang anak. Lumayo ka sa akin! Ang sama mo! Alam mo ba kung ano kahihinat na ng ginawa mo? Paano kung may mga pamilya pa lang mga pinatay mo? Maniwala ka sa akin. Pinigilan ko ang mga nabiktima ko. Mga babaeng wala namang planong magpamilya. Pero gumagawa ng kasalanan at pinapalaglag nila ang sanggol. Tama rin bang gawin nila yon? Para matapos na ang kasamaan nila, ako na ang gumagawa. Ako na ang nagpaparusa. Kaysa naman marami bang inosente mga batang mamatay dahil sa mga tao. Pero iba ka, Aiza. Iba
iba sa mga nakilala ko. Ipinaglaban mo ang anak mo. Kahit alam mong galing sa katulad ko. Hindi ako kasing kitid ng utak mo. Hindi ko idadamay ang mga inosenteng tao. Gaya na lang ng bata na to sa tiyan ko. Wala silang kasalanan. At hindi ko ipapasa ang problema ko sa kanya. Kaya kung pwede lang, tigilan mo na ako. Aalagaan ko ang anak mo. Huwag mo lang siyang patayin. Sinabi ko naman sa iyong hindi ko gagawin yun. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Hindi ka na babalik sa asawa mo. Ano? Sino ka para diktahan ako? Asawa ko yun. Nangako kaming magsasama sa hirap at ginhawa. Nakita mo naman kung gaano siya kadeterminadong patayin ng bata kahit ikapahamak mo pa. Hindi bagay sa iyo ang ganong tao. Alam kong ganun siya. Pero mahal ko siya eh. Hindi sapat ang pagmamahal lang, Aisa. Respeto. Respeto ang pinakamahalagang pundasyon ng pagsasama. Baliwala ang pagmamahal kung wala kayong respeto sa isa't isa. Naiintindihan mo ba ang pinupunto ko? Siya kasi ang una't huli ko. Kaya ayokong baliin ang paniniwala ko na dapat isang tao lang ang mamahalin ko habang buhay. Hindi masama magkamali. Pero mas masama kung alam mo ng mali, tinutuloy mo pa rin. Yan ang natutunan ko sa iyo, Aisa. Kaya pagkatapos nito, hindi na ako babalik sa dati kong gawain. Ikaw ang nagmulat sa akin na may matino pa palang tao sa mundong ito. Dahil sa totoo lang, para sa akin, ang tao ang pinakamaruming ginawa ng Panginoon niyo. Kayo para sa amin ang masasama. Inahamin ko yan. Dahil kahit anong pagbabago namin, kapag nalaman ninyong aswang kami, tinutugis na kami at gustong patayin dahil ayaw ninyo sa amin. Hindi dahil doon. Kundi natatakot kami na baka bigla na lang kayong sumugod at patayin kami. Pero gaya ng sabi mo, may matitino pa palang tao. Baka may matitinuring aswang. At sana, isa ka sa mga matitinong aswang. Pipilitin ko. Papayag na ako sa gusto mo. Pero nangangako ka bang kapag magaling na ako, pababayaan mo na kami? Tumutupad ako sa mga pangako. Pumayag si Aisa sa hiling ni Arthur na alagaan muna siya habang nasa sinapupunan pa niya ang bata. Unti-unti siyang gumaling. Mabait din sa kanya si Arthur at hindi siya pinababayaan. Ngunit isang gabi ay bigla na lamang may dumating sa kuweba kung saan sila tumutuloy. Dahil doon ay naudlot ang kanilang pagtulog. Hoy, aswang! Magpakita ka! Ibalik mo ang asawa ko! Sinik yun ah. Ibalik mo sa amin na mag-ina! Hindi namin sila sasaktan! Nararamdaman kong buhay pa siya at nagtatago lang dyan sa loob ng kuweba mo! Lumabas ka rito! Akala mo nakalimutan ko ng ginawa mo sa akin? Dahil sa'yo, muntik mo na mabali ang buto ko! Dito ko lang. Haharapin ko sila. Sandali, sasama ko. Pero delikado. Mas delikado kung hindi mo ko kasama. Bahag na ba ang buntot mo? At hindi ka na makalabas ng kuweba? Duwag ka naman pala eh. Hindi mo na kami matatalo ngayon. Mas marami na kaming pangontra laban sa'yo. Hindi ako natatakot! Kung hindi ka natatakot, bakit hindi ka lumabas dyan? Nick! Aisa! Aisa! Totoo nga ang buhay ka pa! Halika na rito! Umalis ka na riyan! Hindi. Tigilan na natin to. Anong tigilan ang sinasabi mo? Hindi ako sinaktan ng aswang. Sa katunayan, inalagaan pa niya ako. Kaya please lang, tigilan na natin ang pag-aaway na to. Huwag na nating hayaan na dumanak ang dugo. Ngunit paano kung niloloko ka lang niya? At ginawa niya to para kapag nasa hustong buwan ka na, tsaka kanya lapain. Mahirap pagkatiwalaan ng mga matrukulan, Aisa. Sasama ako kung mangangako kayong ititigil na ninyo ang pagtugis sa kanya. Hindi! Hindi ako papayag! Kailangan mamatay na siya! Pati ang batang nasa sinapupunan mo! Talaga bang ganyan kakitid ang utak mo? Gusto mo talagang mamatay ang bata? Hindi niya tayo titigilan hanggat hindi yan namamatay, Aisa! Ang sama ng ugali mo!
Sarili mo lang talaga ang iniisip mo! Papatayin kita! Hindi na naawat ni Aisa ang aswang ng sumugod ito. Dahil hindi nakikitang matrukulan, ay nahirapang puntiryahin ito. Lahat sila'y nakatikim ng galit ni Arthur. Pilit na sumisigaw si Aisa na itigil na ang pag-atake. Ngunit hindi pa rin humihinto sa pagsugod si Nick. Hindi alam ni Aisa ang gagawin nung makitang sakala ni Arthur si Nick. Tumatagas na ang dugo sa leeg ni Nick dahil sa pagkakabao ng matulis na kuko ng aswang. Hindi makatulong ang ibang kasama nito dahil napatalsik na sila ng aswang. Lahat sila'y nakahandusay sa lupa. Pakiusap! Huwag mo siyang patayin! Hindi ko sana sasaktan kung hindi lang din naman dahil sa kanya. Alam mo yun, Aisa. Pakiusap! Nakikiusap ako! Huwag mo tong gawin! Huwag mong dagdagan ng mga kasalanan mo! Bitiwan mo na siya, pakiusap! Ito ba ang gusto mong makasama sa buhay mo? Isang lalaki na makitid ang utak? Tulungan mo ako, Aisa! Hindi na ako makikisama sa kanya! Basta huwag mo lang siyang patayin! Pakiusap naman! Ayoko ring makisama sa kanya! Kayong alam ko na ang kanyang tunay na ugali! Pasalamat ka. Akala ko mamamatay na ako. Lumayo ka na, Nick! Utang na loob! Hindi. Sandali. Ano sabi mo? Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Ayaw na kitang makasama. Ano? Sandali lang. Ano na naman ang pumasok dyan sa kukote mo at nasabi mo yan? Hindi pa ba halata? Hindi ko gusto ang ugali mo. Sawang-sawa na ako sa'yo. At ayaw na kitang makasama. Akala ko talaga, ikaw na ang perpektong lalaki para sa akin. Pero nang sabihin mo, napatayin ng anak ko. Nalaman kong wala ka pala talagang puso. Ako? Walang puso? Sinong walang puso sa ating dalawa? Hindi ba ikaw? Anong sinasabi mo dyan? Sinasabi ko na nga ba eh. Umamin ka nga. Matagal na kayong may relasyon ng aswang na yan, ano? Pinagtaksilan mo ako. Huwag mo akong pagbintangan. Ngayon ko lang siya nakilala. Hindi. May mali talaga rito. Ibig sabihin, magkarelasyon na tayo. Kilala mo na siya. Pagkatapos ng kasal, bigla mo na lang nalaman na may anak ka sa kanya. Kaya ginagawa mo to para tuluyang ka makaalis sa poder ko. Sinadya mo to kasi may plano ka nang iwan ako, hindi ba? Hindi totoo yan. Nakikipaghiwalay ako dahil masamang tao ka. Mas masahol ka pa sa halimaw. Huwag ka na magkaila! Kilala ko mga gaya mong babae. Humahanap kayo ng butas para makatakas kasi hindi nyo masabi kagad ng walang drama, di ba? Bahala ka na sa kung anong isipin mo. Basta hindi na ako makikisama sa'yo. O sige, maghiwalay na tayo. Bakit? Sino ka ba? Kaya kitang palitan kahit 10 pa. Kala mo kung sinong malinis na babae pero pariwara na. Isa pang pang-aalipusta sa pagkatao ko. Hindi lang sampalang aabutin mo. Tama na, Aisa. Makakasama sa bata yung nararamdaman mo. Akala mo ba papayag akong maging masaya kayo? Kung iiwan mo lang din ako, mabuti pang mamatay na lang kayong dalawa. Sira ulo ka. Mas dapat kang mamatay. Arthur, wag! Bakit sinasakal mo na naman siya? Hector! Ang holy water! Mamatay ka na! Biglang nagsaboy si Hector ng tubig na hinaluan ng holy water na nakalagay sa pang-spray ng palay. Ikinalat naman yun ni Vera sa paligid gamit ang kanyang kapangyarihan para tiyak na masapul ng tubig ang aswang. Binitiwan ni Arthur si Nick at pansamantalang nagtago. Dahil sa pagkabiglay nakalimutan niyang protektahan si Aisa. Sinakal ni Nick si Aisa gamit ang kanyang braso habang nakatutok sa tiyan nito ang punyal na pilak na inihagis ni Hector sa kanya. Matapos mag-spray ng holy water, kinagat naman ni Aisa ang asawa kaya nakatakas siya sa bisig nito. Nick! Huwag mong sasaktan si Aisa! Nick! Sa aswang mo gamitin yan, hindi kay Aisa! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito!
Bitiwan mo ang buhok ko! Humarap ka sa akin. Akala mo makakatakas ka? Papatayin ko ang batang yan. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagkakaganito. Kailangan niya mawala. Ha! Nick, wag mo siyang saksakin ng punyal! Hindi kita nakikita pero nararamdaman ko ang kilos mo! Ikaw ang aswang? Sa wakas, nagpakita ka ng mukha ngayon. Hindi na ba tumalab ang pagiging invisible mo? Humarang ka pa talaga, ha? Akala mo kung sino kang bayani. Masakit ba? Dagdagan pa natin. Iuunday-unday ko sa'yo para damang-dama mo. Tumigil ka! Huwag mo akong diktahan! Kita mo na, kung wala kayong relasyon, bakit niya isasakripisyo ang sarili niya para sa'yo? Arthur! Arthur, huwag kang mamamatay! Ayaw mo siyang mamatay? Kung gusto mo, sumama ka sa kanya! Ha! Teka, bakit hindi ko maigalaw ang kamay ko? Nawawalan ako ng hininga. Tulong! Pasensya ka na, Iha. Hindi kagad kami nakalapit. Napatumba kasi kami ng matrukulan. Pinahinto ko muna ang bunganga ng asawa mo. Gayon din ang kanyang katawan. Vera, pagalingin mo si Arthur. Nakikiusap ako. Pasensya ka na, Aiza. Hindi tumatalab ang panggagamot ko sa mga kauri niya. Hindi ko yan magagawa. Ayos lang. Ayos lang ako, Aiza. Huwag mo kong alalahanin. Hindi. Baka may paraan pa. Aling Helen. Aling Helen, tulungan mo naman siya. Pasensya na. Hindi ko rin magagawa yan. Hindi ako pwedeng manggamot ng mga halimaw na gaya niya. Pero... Sa tingin ko naubos na ang kanyang lakas. Patawad sa inyong lahat na nagawan ko ng kasalanan. Aiza, palakihin at aligaan mong mabuti ang anak natin. Makakaasa ka. Pinapangako ko yan. Halika na. Mahina na ako. Mawawalan na ng bisa ang mahika ko. Lumayo na tayo. Hindi! Arthur! Nang makalayo sila'y bumalik sa pagkilos si Nick. Hindi pa siya nasayan sa nakitang pagkamatay ng aswang. Kumuha siya ng dinikdik na bawang na may katas ng kalamansi mula sa bag niyang dala. Isinaboy niya yun sa katawan ng aswang at binuhusan pa ng holy water. Dinig na dinig ang atungal na naghihingalo ng aswang kasabay ng paghihinagpis ni Aiza. Hindi napigilan ni Aiza ang kumawala sa pagkakahawak ni Helena at marahas niyang itinulak ang asawa para humarang sa katawan ng aswang. Tumigil ka na! Mas masahol pa ang ugali mo kaysa sa aswang na si Arthur. Kilabutan ka sa mga ginagawa mo! Wala na siya, Aiza. Pwede na tayo magsama ulit. Yang bata na lang ang problema natin. Hindi! Hindi ako sasama sa'yo kahit kailan! Simula ngayon, tinatapos ko na kung ano man ang namamagitan sa ating dalawa. Hindi ko kayang mabuhay no araw-araw mong pinagtatangkaan ang buhay naming mag-ina. Anak ko ang batang to. At mas pipiliin ko ang bata kaysa sa baliw na kagaya mo. Masama ka! Pero wala nang magmamahal sa kagaya mong disgrasyada. Lalo pa at halimaw yung anak mo. Ako na lang ang tatanggap sa'yo. Ako na lang ang makakaintindi sa'yo. Hindi mo ba naiisip? Paano ka na kung wala ako? Magiging tampulang ka ng chismis. Hindi ba't ayaw mo ng ganun? Kakayanin kong harapin ang mga kinatatakutan ko. Pero ang hindi ko kaya ay ang makita ka araw-araw. Hindi na kita mahal. Tagal ko na dapat ginawa to eh. Hindi pala kita mahal. Awa lang pala ang naramdaman ko. Dahil kahit gaano ka kakisig na lalaki, walang magtatagal sa ugali mong basura. Ngayon, alam ko na kung bakit ka iniiwan ng mga taong minamahal mo.
Aisa, hindi mo kaya na wala ako. Kaya ko. Binigyan na kita ng pagkakataon, pero sinayang mo. Eh di talagang mamatay ka na lang! Bago pa maitusok ni Nick ang patalima, ay inawat na siya ng 3 anak na lalaki ni Helena. Pinaluhod siya at itinali para hindi na makakilos. Tila wala na siya sa katinuan at ang tanging binibigkas lamang ay papatay niya ang mag-ina. Napalingon si Aiza sa kinilalagyan ng aswang. Tumulo ang kanyang luha nang mapansin na naging abo si Arthur matapos masinaga ng araw. Makalipas ang ilang linggo, ay nagsilang si Aiza na malusog na babaeng sanggol. Pinangalanan niya itong Artia. Bumalik siya sa poder ng kanyang ina. Hindi niya sinabing anak niya ito sa ibang lalaki dahil baka lalo lamang maguluhan ng kanyang mga magulang. Habang si Nick ay ipinasok sa institusyon dahil gaya ng kanyang ina, siya ay nawala rin sa katinuan. Nakahanap si Aiza ng bagong pag-ibig sa katauhan ni Rena at tinanggap nito ng buong puso ang mag-ina at namuhay sila ng masaya bilang isang pamilya sa ibang lugar. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shout out po tayo kay Crisaline de la Cruz from Saudi Arabia. Hi kay Honey Love Sweetman from Bahrain. Hi kay Mamiliana Nalugon. Hi kay Limay 134. Happy birthday kay Jacqueline Nazareno Alcala, galing kay Mami Jocelyn Nazareno. Shout out kina Emily, Turagsoy, G, Anan, Joyce, and Tintin ng Journal Company from Negros Oriental. Kumusta po kayo? Happy birthday kay Grace, galing po kay Mami Phoebe Ranyada. Hi kay Sonia Pedriña. Shout out sa mga taga AJJ Garments ng Dapdap Tarlac at kina Joanne, Melanie, Alex at kay Nanay Evie. Kumusta po kayo? Hi kay Joy Anora from Hinatuan, Surigao del Sur. Hi kay Cliven Dubalan. Hi kay Cataleja Soto from Dumaguete City. Hi kay Ernita Diaz from Kuwait. Hi kay Josephine De Peñosa. Hi kay Helen Alquebar. Hi kay Josephine Coracha. Hi kay Liam James Sereño from Bagong Silang, Caloocan City. Hi kay Lee Plata. Shout out sa Java family from Palawan. Hi po kay Ruma Gamad from Sapang Palay, Bulacan. Ayun. Alright. Ingat po kayo palagi at maulan ngayon. Marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you.